Pero warning, sometimes abundance can become arrogance. Gusto nating yumaman, mag-ingat lang tayo. Pinakamarami, alam nyo, more than heaven and hell, ang pinakamadalas na banggitin sa Biblia, money. Pera. Bakit? Hindi dahil sa masama ang pera. Gusto nga ng Diyos, tayo ay umunlad, umasenso, pero palagi ding may paalala. Because the love of money is the root of all evil. Not money. Money can be used for a blessing, for blessings, pero pag doon na umikot ang buhay mo, the love of money, mag-ingat kayo. Pero hindi lang pera, kahit kapangyarihan. Kailangan natin may kapangyarihan. Boss ka sa iyong kumpanya, teacher ka, abay may kapangyarihan ka over your students. Abay parents, may kapangyarihan ka sa iyong mga anak. Panganay na anak, may kapangyarihan sa mga... May kapangyarihan ako. Dahil beer mo, nakikinig kayo. All of us have a certain power. Pero mag-ingat din. Dahil nakakalunod ang pera, nakakalunod din ang kapangyarihan. Ang katanyagan. Marami o halos lahat gustong makilala, gustong sumikat. Pero may price yan lahat. Diba? Yung mga gustong sumikat, gustong makilala, nung sumikat na sila, anong sisigaw nila? Bigyan nyo kami privacy. Sinusundan-sundan nyo kami kahit saan. O di ba yun ang gusto mo noon? Gusto mo noon, pag ikaw lumabas, may papakuha sa'yo, ikaw lumabas, kilala ka, titilaan ka, pero nung sumikat ka na, bigyan nyo ako ng katahimikan. Kaya, pag bantayan mong umaabot sa sukdulan. Ulitin ko, hindi masama ang kapangyarihan, hindi masama ang kayamanan, hindi masama ang katanyagan. Kailangan mo ng kaunting makilala ka ng mga tao para kasundin. Pero pag umabot sa sukdulan, bantayan mo yan. Kasi ang pera, ang blessing, pakinggan nyo ito they are designed to be scattered. Blessings are designed to be shared. Hindi po siya pwedeng sa'yo lang. Subukan mong kumain ka lang ng kumain at ubusin lahat ng pagkain. Abay, may impatyo ka. Kailangan talaga yung pagkain ay sinishare mo sa iba. Kaya dapat may kasalo ka palagi. Di ba? Yung pamilyang sama-sama. Family that eats together, stays together. Kaya kailangan may kasalo kang kumain. Tanong nyo bakit? Ayan, para magkasya ang ulam. Kasi pag sabay-sabay kayo, nahahati-hati. Pero pag kanya-kanya, yung mahuhuli, buntot na lang maiiwan. Ayan, huli ka kasi. Sama-sama. Isa pa, pag ikaw lang mag-isa at nauna ka, abay, ikaw lang ang lalaki. Lahat sila mukhang malnourished lahat. No? Kaya sama-sama, mamimigay. Noong 2020 sa Beirut, sa Lebanon, nabalitaan niyo yun? Pandemic na noon. Sumabog. May sumabog na warehouse, kala mo nuclear bomb ang pagsabog. At sabi ng governor ng Beirut, capital ng Lebanon, halos kalahati ng syudad ay nawasak, na disfigure. Yan ay itsura. 137 ang namatay, 5,000 ang mga sugatan. Grabe, pinsala. Alam niyo kung ano yung sumabog? Chemical ng fertilizer. Grabe, no? Bakit sumabog? 6 na taon nang nakaimbak. Ang fertilizer, ang laki ng nagagawa niyan sa mga pananim, tama? Kapag iyong pinamumudmod, ikinakalat. Pero pag yan ay in-stock up mo, tapos 6 years na naka-stock up, ay ano nangyari? Sumabog, nakamatay, nakapinsala. Ganyan ang blessing. Ang blessing hindi mo pwedeng i-stock up. Sasabog yan. Kakainin ka yan. Sisirain ka niyan. Kaya nga lagi ko sinasabi, tignan nyo mamaya sa inyong mga cabinet. Baka ang dami na niyang mga damit na hindi naman nasusuot. Pati yung pinan-JS nyo noong 1979, ayaw nyong magalaw. Kahit na isang beses ang nagamit. O yung mga hanggang dito na wala namang gumagamit. Hindi na sa inyo yan. Dapat may may-ari ng iba yan. Kaya sayang. Masisira lang yan. Para sa ipis lang yan. Imbis na napapakinabangan na ng iba. So, kasi ito, mga Hudyo, dito sa kwento, sabi nila, come, let's build a great city. May masama ba sa magpatayo ka ng syudad? Wala. Pero ano intensyon nila? With a tower that reaches into the sky. Abay ngayon, okay lang yan, di ba? May mga skyscraper na nga, hanggang New York o kahit dito. Pero noon kasi dapat intindihin natin, sa mga Hudyo,
ang sky is the domain of God. Kaya pag sinabi nilang abutin natin ang sky, ang gusto nila sabihin nun, abutin natin ang Diyos. Abay, wala namang problema sa Diyos. Gusto nga niya maabot siya. Siya nga ang nagpapaabot eh. Pero ito pa dinugtong nila eh. This will make us famous. Let us make a name for ourselves. So gusto ba nilang maabot ang Diyos para ang Diyos ang maabot nila? Malapit sila sa Diyos o para sa sarili? At ayaw nila magkalat-kalat. Kaya nga, kinalat sila eh. Ang akala ng iba noon, insecure ba si Lord? Nung gusto niyang abutin, hindi mo ako kayang abutin, pakakalatin ko kayo. Ganun ba ka-insecure si Lord? Hindi. Huwag niyo babasahin literal. Pero ang binabantayan ng Diyos ay sisirain sila nitong kapalaluan, this foolishness, this arrogance. At yung blessing na gusto nila, kanila lang. Kaya in-scatter ng Diyos so that they can scatter their blessings and they tone down. Take it slow. Because these people, they just didn't want to reach the sky. They wanted to be God. It's Adam and Eve being recycled. They want to take matters into their own hands. God wants us to be the image of Him. We are created in the image of God. But every time we want to be God Himself, delikado yan. Yan ang babantayan natin. Paano natin ginagawang sarili natin ng Diyos? Kapag pera na ang ginos natin. Kapag kapangyarihan, isusuko na natin ang ating pananampalataya, ang ating kalusugan, ang ating pamilya, sa ngalan ng kasikatan, sa ngalan ng pera. Abay, Diyos na yan. Diyos mo na yan. Thank you so much for watching. And if you were blessed by this video, please like, follow, and subscribe. And share to bless others even more. At siguradong mayroong magandang mangyayari sa iyo. God bless you!